Magandang buhay sa inyo mga kahabi. Dito pakikita ko sa inyo, no, ito yung ating tinetesting na setup. Actually, ito ay nileak test natin yung ating under sump. At the same time yung kanyang tank. Actually, yung tank na to, sabi nga nung may may-ari is more than 10 years yata. Then ni-restore lang natin. Then dito sa simulation na ginagawa kasi natin habang nag-aantay ako ng mga pagdating ng kanyang mga media. Actually itong media niya hindi pa to kompleto eh. So meron na tayong K1. So meron tayong 1 kilong K1. Then meron din tayong Bacirol. Meron din tayong 5-in-1 na na mga media diyan sa likod, yan. So kombinasyon nyo ng pumice, ceramic ring, tawag dito volcanic rock, activated carbon at kung ano pa. So yun, so meron tayong 4 na kilo naman dun sa likod nun. Ganyan. So dito sa harap hinihintay pa natin yung ating biofoam, yung mga filter natin. Filter foam diyan So dito sa simulation nito para mabigyan ko kayo ng idea So dito kasi tinetest ko yung ikot at yung flow ng ating overflow. So sa upon testing ang na-notice ko mas maganda siyang dalawang uno. So ito kung makikita niyo po ito po ay 1-inch pipe. Yan po. So yan 1-inch pipe po yan. So original setup ko po nito isa lang sana. Ito, yan. Yan po yung nasa likod. So isa lang. Kaya lang upon testing nga, na-realize ko na mas maganda yung dalawa. Kasi yung clarity ng tubig po, yung linis mas maganda. Kaya ang gagawin ko po nito, yung isa pong nasa harapan ngayon, ayun po ay ibablock ko din at ilalagay dito sa likod. Then yung inlet naman natin ilalagay ko sa gitna. Kasi dito etong setup na to kasi ang tinitignan ko po dito yung yung magiging quality ng tubig. Yung crystal clear na sinasabi, ayun ang isa sa mga gusto nating ma-achieve dito. At the same time yung hindi po magkaroon ng kumbaga hindi maging sakiti ng ating alaga dahil po maganda yung ating filtration system na ginagawa. So kaya ito isang to later on tomorrow ibablock natin yan para ilagay naman doon. Then sa gitna tayo maglalagay ng inlet, then papaganon uli. Katulad po nung aking setup doon sa bahay. Ang gagawin natin dito. Then dito pakikita ko sa inyo, share ko sa inyo. Ito yung ating automatic water change na ibablock din natin to kasi ngayon for testing nga. Kung saan ito po ay programmable. So ibig sabihin pwede siyang i-calendar. So kapag po naka-calendar yan, automatic po yan magpapalit ng tubig base sa isa-set nyong time sa kanya. Pero sa ngayon po ang gagawin natin dito since gamit ko yung cellphone din at wala tayong wifi dito. So dito po pwede ko tong pindutin. Pag pinindot ko po to, iilaw to. So pag umilaw po yan, automatic po yung atin yung drain natin na yun po ay maglalabas ng tubig. Ito po ay para kapag say for example nasa harap ka ng tangke mo at sa tingin mong gusto mo magpalit on the spot. So kahit nagkakape ka, pindutin mo lang to, iilaw yan. Pag ilaw niyan, yun naman ang kasunod niyan. Yun yung tubig. Yun ang kasunod niyan. So pwede mo siyang iset kung ilang minuto na magbabawas ng tubig or pwede mo rin siyang patayin on the spot din kung gusto mo nang tapusin yung iyong pagpapalit ng tubig. So ibig sabihin napaka-convenient po pag ganito yung setup. Kasi kung nasa bahay po kayo at say for example nakatingin lang kayo sa inyong alaga at naisipan nyo magdagdag ng tubig, ganun po yung gagawin nyo. So papalitan nyo yung tubig, automatic po siya andar. Then yung setup po nito, ang advice ko rin sa ating kliyente dapat meron din po silang draining area. May drain saka meron po siyang water source. Kasi yung water source po, yun doon natin ikakabit yung ating mechanical floater. Kung saan pag na-sense niyang nagbawas ka ng tubig, automatic naman po siya magdadagdag. So simultaneous po yung ganong klase ng setup para ang tubig po ay hindi nagbabago.
So yung temperature po ng tubig natin sa ating aquarium ay hindi nagbabago para ang ating isda po ay hindi nagkakaroon ng ng sakit kapag hindi nagbabago po yung temperature ng tubig natin. Kaya nga po itong set na to, kumbaga slowly but surely, kasi tinitignan natin habang umaandar po ito every day, tinitignan natin yung ano pa ba ang kulang at ano pa ba yung mga dapat idagdag bago natin ibigay sa ating kliyente. Para pagdating sa kanya, nakita na natin yung sitwasyon, nakita na natin yung ating progress. So malaking bagay na kumbaga confident tayo na pagdating sa kanya ay walang magiging problema yung ating ginawa. Kaya yung testing natin, 1 week din itong tinetest para sure na magkakaroon tayo ng magandang outcome kesa po ibigay natin ng may maraming kulang. Yan po. So maraming salamat po pala sa walang sawa niyong pagsubaybay sa akin sa YouTube channel ko, Kuya Lito. At sa aking FB page po, Kuya Lito DIY Philippines po ang aking FB page. So wag na po kayo unsubscribe na po kayo dun sa Kuya Lito lang. Kasi yun po ay nahack ng India at hindi ko na po makuha. Kaya ang bago po nating FB page ay Kuya Lito DIY Philippines. So yun po. Sa ngayon po ay marami tayong ginagawa na mga overflow kasi yan po ay isa sa mga in demand na gusto ng ating mga customer. Yung walang butas na po ang ating aquarium. Salamat po at magandang buhay po sa inyong lahat.